Okay, tingnan natin kung ano yung error na lalabas dito. Then, explain natin kung ano yung dahilan ng problema. Okay, so waiting tayo sa lalabas na error. So, yung unit na niya ay LG na split type. Then, wall mounted na 1 HP lang yata to. So, yan yung outdoor. Ito yung indoor. So, report niya ay CH05. Tingnan lang natin kung lalabas talaga yung CH05. Okay, so ayan, lumabas na yung error niya. CH05. Ayan. Ayan. So, ang CH05, kung titingnan natin sa error code, ang error code niya is communication failure between indoor and outdoor. So, kaparehas din siya ng E1 error na lumalabas sa mga Midea product. Ayan, CH05. So, ang brand pala nito, LG ha. Okay, ngayon, puproceed tayo sa troubleshooting. CH05. Okay, so i-LS lang natin to. Ito yung outdoor. Yung outdoor, nakita na kagad natin, wala siyang light indicator dito or masasabi natin walang power. So, ito kasi, ang troubleshooting, kadalasan, pag sinabi natin may power ba or something, ang power na na-check lang nila, hanggang dito lang sila sa terminal block. So, katulad nyan, digital na gamitin natin ha. Okay. So, ito yung set na natin sa AC. Ayan. So, ang AC, eto, yung isa is communication, yung number 3. So, tingnan nyo kung may AC dito. Ayan. Meron tayong 232 volts AC. So, syempre, pag pumasok yan doon, dapat ang AC is papasok doon din sa primary supply. Dito. So, tingnan lang natin kung makikita sa... Wala akong cameraman eh. Ayan. Dito, dapat meron tayong makukuhang AC. Tutusok lang ha. Yan. So, meron din tayo. Pero, wala tayong light indicator. So, ibig sabihin, wala pa rin tayong power na nakukuha o walang power ang pinaka-outdoor board natin. So, kapag walang power ang outdoor board, meaning, ang makukuha niyang error is communication failure. Ayun. So, kung meron tayong AC, dito, sa area na to, papasok doon sa diode. Ito yung diode. So, dapat magkakaroon tayo ng DC. So, kung walang DC, ang focus ng troubleshooting naman natin ngayon, meron na tayong AC. Ang focus ng troubleshooting is yung DC voltage na. Papasok ka sa DC voltage. Okay, so proceed tayo ngayon doon sa DC voltage. Okay. So, ito yung DC voltage. Tinapat ko lang. Ayan, itong analog na gagamitin natin ha. So, meron tayong AC. So, ang DC, sinet na natin sa DC yung ating tester. Dapat may makukuha tayo. Ito na lang kaya digital na. No? Okay, so digital tester na gagamitin ka para madaling makita. Ayan. Medyo masikip eh, no? Itong section na ito, dapat DC voltage. So, ito yung input ng DC. Ito, dito muna tayo ha, sa primary. So, meron ba tayong DC voltage sa primary? Yun, wala din. Okay, naka-AC pa pala tayo. Pasok tayo sa DC. Yan, naka-DC na tayo. Dapat meron tayong makukuhang DC dito. Ayan, meron tayong 216. So, may DC tayo. Dapat magkakaroon tayo ng AC voltage dito naman sa secondary or dumaan na ng regulator. So, pwede nyo hanapin, kung medyo nalilito kayo, tingnan nyo yung capacitor sa likod, kung nasan yung positive, negative, then dun kayo mag-tester. Ayan. So, wala din tayo nakukuha. Meron tayo nakukuha, pero fluctuated siya. Yan o, gumagalaw. So, talagang CH05 ang ilalabas niya dahil incomplete or may problema ang power supply natin. Okay. So, gamitan natin ng analog tester. So, nakaset tayo sa DC. Ayan.
Okay. Ito yung secondary. Positive, negative. Ito. Wala tayong makukuhang supply. Ayan. Kung nakikita nyo, pasinin yung tester. Yung supply natin gumagalaw. Okay. So, ibig sabihin, nagda-drop ang supply natin. Yan para siyang humihinga-hinga or bumabagsak ang supply. Kaya siya nagpo-provide o naglalabas ng CHO5. Okay, so i-off ko muna ang unit natin. Pagka-off niya, magdi-discharge kayo dito sa capacitor primary. Okay, so kukuha ko ng pan-discharge Okay. So yung primary capacitor, ito, o yung filter capacitor na malaki, always lagi kayong, may charge. Yun, narinig nyo, tumunog siya. So may relay kasi ito doon sa loob. Ayan. So lagi kasing may impact na supply yan. So maaaring masira lalo kapag nag-short. Dito, sinort nyo na screwdriver, or pwede kayong makuryente, or pwedeng mandamay ng ibang problema. Kaya lagi nyo i-discharge ito. Okay? Ayan. So na-discharge na natin. Ngayon, magpo-proceed tayo sa troubleshooting. So meron kang supply dito sa primary, sa secondary, nagda-drop. So ano ba yung dahilan ng mga nagda-drop na supply? Based doon sa mga itinuro natin sa YouTube, maaaring nagkakaroon siya ng shorted dito. Papunta ng IPM, papunta ng system, papunta ng sa regulator kasi maaaring masasabi nating good dahil meron siyang ina-out, kaya lang fluctuated, pero maaari ding sira. Okay? So sa tester natin, punta kayo sa X1. Katulad ng ginawa ko, ayan dito siya naka-arrow sa X1. Resistance lang ang gagamitin natin. Ayan. Okay. So babaliktarin ko muna para madali natin makita yung ibabaw. So after ayan. So makikita nyo dyan, ito, usually may mga capacitor, 1, 2, 3. Ito yung 15 volts na regulator, 7815. May diode, dalawa na ginamit. So pwede nyo siyang i-check o troubleshooting bakit nagda-drop. Kadalasan, minsan kapag nagda-drop, minsan sa IPM. So titingnan nyo siya isa-isa. So ang shorted or yung nagda-drop, madali nyo siyang makikita. I-pinpoint nyo na kaagad itong mga output ng DC. Kapag sinabi nating output DC, madali nyo siyang makikita kasi gumagamit siya ng capacitor. Automatic may capacitor siya. 1, 2, 3. May tatlong capacitor. Pwede nyo siyang i-check kung may shorted dito. Kahit alin dito. Sa tatlong yan, pwedeng mag-drop ang supply nyo kung may short. Kasi yung tatlong supply na yan, yan yung papasok ng IPM, papasok ng 5 volts, papasok sa supply ng ating mga relay. Okay? So, babaliktad ko ulit para ma-troubleshoot natin. Ayan. Kapag binaliktad natin, yung nakita nating capacitor kanina is 1, 2, nasa na isa? 3. Nandito. Tama ba ako? Sige, double check natin. Okay. Ito. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ayun, ito yung isa. Ito isa. Ito yung pangatlo. Okay. So, tingnan nyo kung meron kang makitang shorted dyan para masundan mo kung alin ang ipopokus nyo ng troubleshooting. Hindi yung pwedeng lumikdang ka, nandito ka kanina sa primary supply, regulator, then bigla kang nag-jump going papunta doon sa IPM. Doon ka nag-focus. So, titingnan nyo muna kung nasaan yung line ng may shorted. Papunta ba ng system? Kung 5 volts ang nakuha nyong may shorted, ang focus nyo papunta ng system.
Kung 12 volts, ibig sabihin papunta ka sa relay. Ngayon, kung 15 volts, usually saan ba pupunta ang 15 volts? So, papasok ng IPM. So, ang focus nyo is yung supply na papasok ng IPM. Okay. So, balik tayo sa troubleshooting. Yun. So, medyo ako kung makikita nyo yung tester. Teka, ayusin natin ang pwesto Yun. Yan mo na. Ganyan na. Tuturo ko na lang ng diretso sa inyo. Okay. So, ito yung capacitor. Nasabi ko sa inyo yung tatlo kanina. Ito, umpisa natin doon sa dulo. Yan. Nakita nyo, pumalo, nagkaroon ng resistance. Pag reverse natin, dapat wala yan. Ayun. Dito pala, kita na natin. Huli na natin. Ayan, Itong pangalawa, wala. So, pag reverse, saka lang siya makakaroon. Yun, Okay. Pangatlo, ito. Wala. Reverse. Yun. Meron. So, doon sa dalawa, ito, at saka dito, pag tinester natin, itong dalawa na to, wala tayong nakuha pag reverse natin. Ito, meron. Ito, at saka dito. Yun. Okay. Kapag ka-analog digital lang ginamit natin, so buzzer na lang para makita natin. Ito yung 1, 2, 3. Ito yung pinopokus natin kanina. Yun shorted siya. Yan. Ito wala. Isang beses lang siya nag-beep. So isang beses lang. Ito okay. Isang beses din lang. Dito okay. Isang beses din lang. Ito kung tuloy-tuloy na beeping, okay, reverse, yan, ibig sabihin yan shorted. Okay, so hahanapin ngayon natin, pwedeng ang shorted, tingnan lang natin kung anong supply ang ginamitan nito sa dulo. Okay, so 15 volts. Ito, papasok siya sa 15 volts na regulator. Dito sa kabila. Ay, okay, so 5 tingnan ko lang kung ilang microfarad Ayan. So, papasok siya ng 5 volts. Eto. So, maaaring papunta doon sa system or itong diode ang may problema. Ayun. Check lang natin Reverse. Ito. Ayun. Tingnan yung tester natin. Adjust lang natin Okay, medyo ayan, dapat pag na-reverse natin wala itong resistance na ito. Yan so makikita nyo meron ibig sabihin shorted. So ikakat ko muna ito, yung diode na to tatanggalin natin, then titignan natin kung shorted. Ayan, hindi ko nagkakat ng video saan na ba yun? Ito. Diode, ito.
Sana. Ito. Okay. Ito. Yan. Okay. So, ito yan ah. Ito yung tinanggal kong diode. Tingnan natin kung... So, dahil dyan, medyo madilim lang. Ang mapopokus natin. Ito. Check ko lang sa tester. Okay. So, confirm natin shorted ito. Iangat ko lang yung aking camera. Yan. Okay. So, tingnan nyo itong point ng tester natin na ito. Yan ah. Medyo blurred yata ano. Okay. Yun. Pag reverse natin, dapat wala or merong siya dahil ayan. So shorted oh. Yun. Gamitan natin ng digital para mas makita nyo. So sa diode tester, punta ka doon sa setting ng complok ang gamit nyo. Meron naman nakasign na diode. Then pipindutin natin to. DC yun, may nakasign na diode. Okay. Ayan. Babalikan ko lang yung chinecheck ng diode. Yun. So kapag nag-beep na ganyan, ibig sabihin niya shorted. Ang good na diode, hindi tuloy-tuloy ang beep and then may lalabas yung ayan na. Pag ni-reverse natin, yun pa rin. So shorted ang diode. Tatanggalin ko lang yung diode. Subukan nating palitan ng iba kung mag-o-okay siya. Okay. Medyo mainit. Saan na yun? Ito. Hindi ko mahatak. Mainit eh. Yun. Okay. So, ito yung diode. Teka, gamitan natin ng tweezer. Ayan yung diode na nakuha natin. Ayan o. Kabalikan natin ng tester para makita nyo. Ayan. Okay. So, madali lang naman yan. Naka-resistance din lang tayo. X1. Ito. Yan ah. Makikita nyo pumalo yung tester natin. Baba natin ng konti pa. Yun. Okay. So ito yung diode oh. Yun. Na-reverse ko. Ayun. So shorted ang diode. So papalitan lang muna natin. Okay. So ito yung pamalit kong diode. Ganito rin yung ginagamit namin sa TV. Sa mga TV, pass recovery. Ayan. Okay. So yan, mapapansin nyo, di ba? Pagka tinester ko din, hindi siya pumalo. Pag na-reverse ko, ayun. Okay. So yung hindi pa marunong mag-check ng diode, katulad nito, nakaset ako ng diode. Ayun o. So, makikita nyo doon sa tester ko. Ito, may sign siya ng diode. Medyo blurred, no? Ayun, ito o. Yun. Kita nyo yung sign na yun. Diode yun. Then, ito. Ayan na. Nakikita nyo may nakalagay na 0.2. Reverse. Wala. Okay. Yun. 0.2, 0.3. Okay. Tingnan nyo yung defective na diode.
Yun o. Shorted ang ibig sabihin yan, ha? Okay. So, gawin natin ngayon, kakabit ko yung diode. Ito, binad ko na. Tanggalin muna natin itong mga nakaharang. Tingnan natin kung mag-on siya. So, may polarity ang diode, ha? Titingnan nyo kung saan nakasign. Ito yung pinagtanggalan natin. So, naka-arrow siya doon. Ibig sabihin, yung may guhit doon sa dulo. Green? Pasok natin. Yun. Okay. Okay, so hihinan ko muna. Ayan yung diode. Ayan. So, hayaan na natin medyo mataas yung paa. Okay, so do-double check ko lang kung walang nakadikit. Buhayin natin yung ilaw. Ayan, so medyo mahirap din kapag medyo, syempre, malabo ng mata natin. Yun. Ayan, so okay naman yung pagkakahinang natin. Puputulin ko lang yung paa. Ayan, tapos balikan ulit natin kung mayroon pang shorted. Ayan, ito na nga lang gamitin natin digital. Yun. Okay, so kita. Yun ah. Okay, so wala na yung shorted natin. Okay, so double check lang natin sa analog. Yan, ito. Adjust tayo na konti. Yan ah. So ito yung kanina nakita natin, kinapa natin shorted. Ayan, so wala na. Pag reverse natin, saka lang siya magkakaroon. Okay. Yung, double check ko lang ulit yung pagkakahinang natin. Okay, so good na siya. Tingnan na lang natin kung magkakaroon ng light indicator. Masabit itong pitihaya ko na. Dapat pala tinanggal ko yung casing eh. Pero okay na yan. Pagtsagaan nyo na lang. Dapat pagkakaroon siya ng light indicator. Yung, mag-switch na. Tingnan natin pag binuhay. Yun. Nasa likod yung light indicator. Okay, so na-detect niya na yung error niya dahil wala tayong sensor. Ayan, nakita niyo yung light indicator. Yun, meron na tayong power. So, ibig sabihin, malapit na siya sa katotohanan na buhay na yung board natin. Wala tayong nakakabit na sensor dito, kaya kung mapapansin nyo yung error na lumabas sa atin is CH44. So, na-detect na niya yung ating outdoor. Okay? So, ayan. Hanggang dito na lang muna tayo. And abangan nyo na lang sa ating YouTube channel yung ibang mga video natin